Ganito yung pattern. Hindi talaga kasama yung printing. No? Kasi first time yun eh. Kaya tagal tsaka kumain tayo. Ang pattern talaga, kasama yung 15 minutes na running over the material. Bago kayo mag-start ng meeting, kinuha niya to, sige, i-review mo muna yung laman. Tama? Ginawa natin yung kanina, di ba? 10-15 minutes. Although hindi pa standardized kung ilang minuto talaga, we'll start with 10 to 15 minutes. Kasi hindi pa talaga natetest yung one-on-one. Tama? So basically, yan. Ang sinasabi lang dito sa page ito, welcome sa networking. Ganon. Kasi ang ganda ng networking. Ito lang yung idea. Yung CD na makukuha nyo, it will explain really kung bakit maganda yung networking. Yun. Pangalawa, ito yung sinasabi, 3 key features kung bakit profitable venture ang networking para sa atin. Number 1, comprehensive and effective training program. Over and over again, kada may audience kami dati sa John Caleb Training, laging pinakamaraming population networkers. Kasi nasa population ng networkers talaga yung, alam mo yung parang bug na pag kinagat ka, dumadami. Yung positive, motivational, and success mentality talaga, yun yung isa sa pinakamagandang makukuha mo sa networking. Now, the thing with our group, especially right now na sinisimulan na natin to, this is the only group na alam ko nag-ooperate ng ganito. Or magsa-start mag-operate this way. Yung training plus tools talaga na unti-unti nating pinagsasama. Kasi, ginagawa na nila to sa ibang bansa. Siyempre may sarili silang version. Ganon. Sa atin, ito yung pinaka-version natin. So, minsan may mga material siguro kayo na mabasa sa labas, medyo pareho na makikita nyo dito. Okay lang yun, baka ninakaw ko lang yun. Diba? Baka ganun yun. So, tawa lang kayo pag may nakita kayong ganun. Yan. Pangalawa, unique distribution model and high quality products. Yun talaga. Pag networking, isipin nyo na mas mataas ang chance high quality ang product. Kasi pinili siya sa networking dahil hindi siya mabebenta sa normal na bentahan. Yung, parang grocery. Kasi pag networking, kailangan mo ng konting kwento talaga. Natural yun sa product ng networking na kailangan may konting kwento. Kahit naman yung yung one SIM card, load all, may kwento pa rin yun. Ano yung kwento niya? Isang SIM card lang, 3 na maloload mo. Kwento pa rin yun, tama? Hindi mo naman mabibenta yun ng walang explain pag nasa supermarket. Tama? Kasi, pag high quality, it comes with a little price. Di ba? Yun nga lang, mas napupunta ang price dun sa distributor kesa sa dun sa chains ng distribution na factory, tapos, distributors, etc., suppliers, ganun. Now, ito yung pinakamaganda ng pangatlo, syempre, highly rewarding and attractive compensation. Aminin ko na sa inyo, guys, nung nagpunta ako Manila, in-observe ko yung pwede kong ma-observe ng mga tao. Wala akong goal talaga sa Manila kundi mag-grow nung lumipat ako doon under John Cado. Kasi, that time, yun yung time na naka-meet ako ng highly paid networkers, mga highly paid forex trainers, mga iba't ibang business, billionaires, mga ganon, di ba? Na-meet natin. Ito yung common denominator na mapapansin mo. Etong mga may mga pera na to, meron silang tinatawag na sistema lagi sa ginagawa nila. Dapat may built-in system. Tapos, bakit naman rewarding yung network marketing at highly profitable compared sa iba, forex trading, yung mga stocks, tapos yung mga internet marketing? Ako, personally, internet marketer ako, di ba? Compare ko sa lahat, walang pinakamura talaga na business na makukuha ka kung saan malaking kita mong pera. Ang nagsabi na sa akin mismo yan, yung isang kakilala kong forex trainer. Siya yung lead trainer dun sa John Caleb Training. Tinanong ko siya. Kasi siya yung number 1, pinaka-first na top earner ng AIM Global. Networking din yan. So tinanong ko siya, sabi ko, bro, ano mas gusto mo? Forex o network marketing?
Gusto ko pa rin yung networking, sabi niya. Kasi networking, tinrabaho ko yan a few years ago. Ngayon, wala na akong ginagawa. Kung gustuin ko mag-trade, magte-trade ako. Kasi sabi niya, pag magte-trade ka daw, kung gusto ko daw mag-trade, nang hindi ako magsasayang ng oras, 50,000 pesos na willing akong isugal. Sa networking, hindi siya sugal. Alam niyo kung bakit? Kasi pag winner-out mo, may babalik sa'yo, tama? Ang forex trading, sugal siya. Pagka-buy or pagka-sell mong ganyan, pag nag-change ang market, nawalan sila ng 1 million dati sa forex. Compare natin ngayon sa sari-sari store, tama? Magkano mag-sari-sari store? 100,000? Sabihin natin 50,000, 80. Kasi yung yung infrastructure, yung stocks, yung ref pa lang, di ba? Wala nga namang yung coke mo, hindi malamig. Di ba? Ref pa lang. Okay. So, as far as I know, kung gusto mo ng pinaka-leverage, pag leverage ang usapan, pwede ka namang mag-business owner Kagaya ni Kuya, business owner siya. Pero it took him how many years para leverage talaga ng solo. Tsaka malaki rin po na. Wala talaga. Ako mahanap. Kung meron, turo nyo sa akin na mas madali kaysa sa network marketing. Kahit internet marketing, mas madali mag-network marketing. Pero ito malupit. Pag pinagsama mo yung internet marketing at network marketing, ibang usapan na naman yun. Mas malupit na naman yun. Okay? So basically, congratulations kasi network marketing, you chose the right business to be in. Okay? Now, first, meron kang 5 things na hindi mo naman talaga kailangan sa network marketing. No? Kasi yung ibang tao, naghahanap pa sila ng kung ano-anong kailangan. May ganito muna ako bago ako maka-workout or ganyan. Minsan talaga, may mga mentality tayong ganun. So, as early as now, tatanggalin muna natin to. Ito yung mga tinatawag na limiting belief. Nililimit kasi nila yung yung utak natin Para silang straight jacket, di ba? So, number 1, credentials or degrees. Hindi talaga kailangan. Alam nyo, kanina sabi natin, may doktor tayo na magiging cross-line dito. It doesn't matter. Alam nyo kung bakit? Hindi naman duplicable ang pagiging doktor. No. Paano ka sabihin na natin, ang lakas niya mag-recruit. Puro doktor na re-recruit niya. Dadating ang panahon, titigil ang linya niyan. Bakit? Duplicable ba maging doktor? Hindi, tama? Hindi mo i-base talaga sa credential at degree. One thing na natutunan ko over my 5 years experience sa networking, diba? It's not what works, it's what's duplicable. Tandaan nyo to Dadating ang panahon kasi, dahil may sistema tayo, alam ko maglalaro yung mga utak nyo ng mga kung ano-anong tricks. Baka pwede to, baka pwede to. Ito yung clue nyo. Pwedeng gumana siya, pero isipin nyo, dapat kaya siyang ulitin ng downline. Diba? Okay. Now, approval. Never na magantay kayo ng approval. Yung first time ako kumita sa network marketing, tinawanan ako ng mga kapatid ko. Promise. Kasi sa kanila ako nangungutang. Hindi nila ako pinautang. Tinawanan nila ako Ang nangyari, nangutang ako sa mga friends ko, sa mga kaklase ko. Nung pinautang nila ako, ito pa ang kwento noon, 16,000 yung paying namin. Isang head lang, 16,000. Eventually, naging 3 heads ako Naging 3 heads ka rin eventually. Yan. 16,000. Inutang ko yun sa iba't ibang tao talaga. 2,000 kay ganito, 500 kay ganito, 4,000 kay ganito. Makumpleto lang siya. Ngayon, sabi dito, hindi natin kailangan ng approval. Totoo yun. Kasi kahit dinisapprove ako ng pinaka-close na tao sa akin, nung ako kumita, sila rin lang naman yung parang nagbigay ng trust sa akin. Eventually, nakahiram na rin ako sa kanila. Kahit na pumapalpak na ako, pinapahiram pa rin nila ako. Bakit? Kahit pa paano naman kasi once na nag-grow ka, kasi bata pa lang naman tayo Maraming times magkakamali. Pero kung may mga taong magsasabing hindi mo kaya yan, or kailangan, kaya ito yung antayin nyo yung boyfriend or partner nyo, sasabihin ang ganda ng networking para sa'yo, go, go, go. Huwag na kayong umasa. Lalo na kung hindi sila networker. Okay? Pero hindi mo kailangan yun.
babalik at babalik din yung tiwala ng mga yan once na you work it out. Okay? Also, you don't need friends and family in your network. Hindi naman kailangan talagang nandyan yung mga kapatid mo, mga kamag-anak. Kailangan mo lang talaga yung mga taong tama. And later, you will know kung sino yung mga yun. Okay? Cheap advice. Ito lang. Kapag kailangan mong magpabunot ng ngipin sa malalapit. Dentista, tama? Ito pa. Paano pag kailangan mong magpa-brace? Orthodontist na. Specialista na. So, ganito, ang ibig sabihin yan, may mga taong they will mean you very good, they will give you advice. Pero, yung nakita mo at nakita nila, iisa ba? Hindi. Hindi, di ba? Yung nag-present sa'yo ng presentation, di ba naman eh? Hindi naman nila nakita tama. So, kahit may magsabi sa inyo ng mga cheap advice, hayaan nyo lang. Mahal nila kayo, isipin nyo, pero hindi nyo kailangan yun. Ang kailangan nyo, yung advice ng mga taong pinag-aralan talaga to. Tama? Also, perfection. You don't need perfection sa business na to. Kailangan mo lang nga dito paramihan ng mali. Dati kasi, ito yung problema. Nung kumita ako ng more than 100,000 nung college ako, right after college pala, nag-start ako ng pag-graduate na ako ng college. Basta na-try ko pa na nung college ako na nakakuha ko ng laptop na pumapasok pa ako ng college. Na-try ko yun. Pagkatapos noon, board exam na ang nangyari noon, may presentation kami na big. Nag-invite ako ng mga kaibigan ko. So, dumating yung mga kaibigan ko, merong isang na-late. Kasi, gabi na yun, dumating siya. Nagpe-present na yung taga Manila na upline. Ang mentality ko noon, kapag nagpe-present yung taga Manila, chance ko na kasi may credibility yun. Sinasabi ko, di ba? Tama? Siya yung nagpe-present eh. Nangyari, na-late yung guest ko. Ito yung nangyari. Sir, erap na lang ng laptop nyo. Yun, nag-present na lang ako. Alam niyo yung ending? Hindi nag-pay in. Pero simula nung nag-present ako ng isang beses na yun, yung pinakaunang yun yun ang dahilan kung bakit nung sunod na kahit nasa ospital ako, kahit kung saan man ako, yun yung naging pinaka-starter sa akin. The very first presentation. Hindi mo kailangan maging perfect. The very first things na kailangan natin gawin talaga, gawin lang. Kasi nung sinimula naman namin to, walang ganito eh. Diba? Swerte natin ngayon. Alam mo kung bakit? Ngayon pwede nating ma-imagine na down the line magtutuloy-tuloy tayo. Diba? Dati hindi namin ma-imagine siya ng ganun pa ka-concrete. So, ngayon, unti-unti na nating nabibuild up yun. This is an example of nag-start tayo ng hindi perfect, pero unti-unti nag-improve. Yan. Now, ito yung kailangan mo lang. From Think and Grow Rich. Kilala niyo si Napoleon Hill? Oh, may isang tao. Etong taong to, in-interview niya for 25 or 35 years yata. Lahat ng pinakamayayaman. Lahat. Para ma-come up yung book na Think and Grow Rich. Kasi sobrang daming tagal. Sobrang tagal. Ito yung lumabas na kailangan daw nila kapag gusto mo. Ito lang yung kailangan mo. Desire, enthusiasm, and action. Una, alam mo dapat kung ano muna yung gusto mo, di ba? Gusto mo maging successful, dapat may desire ka. Talagang yung desire na yun yung magiging dahilan mo lang para magiging, alam mo yung tinatawag nilang deep why? Ha? Sa networking, yung kalokohan ng deep why. Okay na may deep why, pero ito yung marirealize nyo. Narinig ko na yung word na yun, deep why? Yes. Mga deep why. Okay lang na may deep why, pero ito yung marirealize nyo over the years. Ikaw mismo hindi mo lang deep why. Hirap hanapin, tama? Pag nagda-doubt ka na may deep why ba ako o wala, ito yung default deep why natin. Okay na yung malaking pera muna. Default na deep why yun. Okay na muna yun. Kasi, sabihin ko sa inyo, pag tinanong nyo yung downline nyo, sige, ano ba yung deep why mo? Ang hirap hanapin. Totoo lang, kung ano talaga yung gusto mo. Yung mga dream, yung mga vision quest, yun yung mga exercise para mahanap mo talaga. Pero kung may mga tao na hindi naman sila nag-iisip talaga kung ano gusto nila sa buhay nila, mahirap sagutin. So, ang tip ko sa inyo, pag walang deep why,
Just go for the initial money. Na yung money na yon ang bahala. Para gawin mo kung ano man yung gusto mo. It's not the money, yung freedom na pag may pera ka, nagagawa mo yung gusto mo. The very basic. Di ba? So, i-deserve mo yun. Nung nag-start ako mag-networking, kami ni Christian, ang Boplox namin mag-present talaga. Eto, alam mo Worst of the worst. hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento na to. Ganito ko kamahiyain. Bago kami umakyat ng Baguio para mag-entrance exam sa SLU, may crush ako sa high school sa Pampanga. Etong crush ko to, hindi kinulong kami ng mga friends namin sa kwarto. Dalawa lang kami. Ganito ko kamahiyain. Fourth year high school na ako noon, ha. May sasabihin ako sa kanya. Text mo pa. Seryoso yun. Walang nagsasalita. Magka-batch kami nun. Magkakilala kami. Pero, sobrang mahihayin ko, kailangan ko pang i-text. Busted nga ako nun, Sa text. Nabusted ako. Pero nakita ko siya sa John Caleb minsan. Nire-recruit nga ako, Sabi ko, ate, binasted ako niya nung high school kami. Sabi ko dun sa upline niya na, kasama na dun. Nakita ulit sasalita, no? Yun lang. Kapag nag-start ka yung pinakaunang presentation mo, gawin mo lang excited, kahit talagang Boplox. Excitement lang, okay na yan. Excitement level. Di ba? Huwag kayong maglala ngayon, okay na mag-excitement level kasi dati, ang hirap mag-excitement level kapag walang plano. Tama? Yung ako haharap ako sa inyo, tapos sasabihin ko sa inyo na, uy, kikita tayo ng 50,000 dito, 100,000 dito. Kung dati, hindi ko kayang i-justify Di ba? Ngayon, mas madali nang i-justify. So, mas madaling maging excited. Okay? And, of course, action. Now, ang anim, make the first circle work. Ito. Siguro, minsan makikita nyo, bakit si Kuya Dex hindi naman lumalabas? Sabi niya, make the first circle work. Kasi yung first circle ko, binibigay ko sa inyo. Ayan ako. So, kailangan kong gawin sa inyo, iduduplicate yun, tama? So, ibig sabihin, kapag pinasa ko na yung sarili ko, dapat ikaw muna, mabasa mo, yung CD, mapanood mo, yung mga mo rin talaga mamigay. Di ba? Try nyo lahat ng pwedeng gawin. Yung mag-post sa Facebook, itry nyo rin talaga. Lahat. Para kapag nagkwento ka kay downline, makukwento mo. Di ba? Di ba? Tama? Now, gaano ba katagal yung work na napunta sa pag-build ng system natin? Na para ma-encourage lang kayo na sundan. Feeling ko yung manual na to, it's more than 20 years of experience. Hindi lang yung manual nito, kasama yung mga pinagdikit-dikit nating materials. It's more than 20 years. Kasi ninakaw ko to kay Randy Gage, mga 15 years na siya. Tapos si Team Sales, mga more than 10 na yun. Ako, 5. Ito lang yung tatandaan nyo. Yung time na i-spend nyo para manood ng CD, para makinig ng audio, yung time na i-spend nyo, sobrang ikli na nung tutusin. Sobrang shortcut na yun. Kunwari, yung laman ng CD na pag-aaralan nyo, siguro bago mag-arrive sa 2 movie or 2 video na nandun, siguro 10 movie yung pinanood ko. Kasama ng ibang tao para piliin kung ano yung dapat na nandun. Nakuha nyo? Nagkaroon ng selection process. So, nakakatipid na talaga kayo kung tutusin. Now, have tools to network with you at all times. At the very least, ballpen and bond paper. Parang sa sundalo, yun yung baril mo. Baril at bala. Yun ang baril at bala mo. Huwag ka nang aalis nang walang gano'n. May kwento dyan, merong isang negosyante. Ang yaman nitong negosyanteng to, merong isang salesman. Yung salesman, anak ng kaibigan niya. So, lumapit yung salesman. Sabi niya, sir, ako yung anak ni ganito, ganyan. Ito po yung bago kong product, baka pwede niyo akong tulungan. So, nagustuhan niya naman yung product, ang laki ng bill, as in parang milyon.
Kaso, nung sabi ng lalaki, o akin na, pipirmahan ko na yung cheque, sabi ng negosyante. Sabi ng salesman, sir, iwan ko yata yung ballpen ko. Ang ginawa ng negosyante ito, hindi na tumili yung deal. Ginawa na niya yung lalaki. Hindi sarcastic ha. Sabi niya, alam mo, gusto ko sana yung pagbibenta mo pero bibigyan kita ng $1 million advice at lesson ngayon. Closed sales na sana to. Son, huwag mong iiwanan yung ballpen mo dahil salesman ka. Kahit kailan. Kaibigan nga na ng businessman yung tatay nun, ha? So, tatanda niyo yun. Ballpen at papel. Ako minsan, hindi ako makaalis na rin ng bahay nang walang ballpen at papel. Hindi ako makakali. Pag talagang na lang talaga, pag yung alam mong nagmamadali na lang talaga na ang mindset ko, bibili na lang ako kung saan ako first hand at pwede bumili. Within 48 hours, dapat nakakapag-follow up ka na. Ito downline tsaka client. Kasi, bakit yung downline? Halimbawa, ako, nagkaroon tayo ng action plan. Tapos, one-on-one tayo, ikaw yung downline ko. Nagkaroon tayo ng agreement na gagawin mo to for now. Para ma-make sure ko na tumutuloy-tuloy yung action plan, dapat pina-follow up ko rin sa downline. Mamaya naman, meron tayong SCLS eh. So, yan. Number 9, be emotionally tough. Alam niyo na to. Over the years, over the time na magkasama tayo, kailangan talaga. Number 10, ito yung number 1 secret ng networking. Number 1 secret ng networking to. Thou shall keep on going. After 3 years, hindi ka pa kumikita, ano mo lang, tuloy mo lang. Ito, after 3 years na alam mo may ginagawa ka, ng araw-araw, tapos hindi ka pa rin kumikita, ibig sabihin nun may mali sa sistema mo. Tama? Pero, after 3 years na hindi ka kumikita, pero wala kang ginagawa, ibig sabihin may mali sa work attitude mo. Tama? So, yun. Ganun lang. So, basahin nyo na lang yan. And now, ito na. Part 2 na. Yung 8 key steps. Bibilisan na lang natin. First, write down your goals. Ito, basahin nyo to kasi importante talaga yung goal setting. Ang mangyayari dyan, meron kayong, ito, teka, piniprint ko pa kasi itong goal dump and affirmations, maipapasa din naman sa inyo ito. Basta ito lang yung gagawin nyo. Pag nandito na yung paper, piniprint natin na iba, sulat nyo lang at least 5 na gusto nyong maging, gusto nyong gawin, at gusto nyong magkaroon. At least 5. Ganun lang, sulat lang kayo. Pero hanggat kaya nyo, mas okay pa. Narinig nyo na ba yung kwento ni John Goddard? Hindi pa? Hindi nyo pa narinig. Mapabasa nyo naman yung dito. So, dali lang Ba't may tulong sa kanila? Hindi pa. May maalala na. May Francis syndrome. Commandments. Itong 10 commandments, may nakalimutan akong isulat dito. Ito yung importanting 11th commandment. Huwag magpapautang ng pangtingin. So, simula ngayon, pagbabawal ko na yon. Sa ibang tao gusto nila yon. Sa ibang upline gusto nila yon. Alam niyo kung bakit? Kikita ako Kasi, ganito yan kunwari downline ko kayo lahat, si Rainier, may isang katerba, 10 tao. Sabi ni Rainier, sige, papautangin ko lahat yung 10 taong yan. Weak leg ko si Rainier. Pag pumasok yan, gusto ko yun, tama? Advantage ko yun. Kaso, it's not duplicable. Tama? Pag may taong nagsabi sa inyo na, sige, babayaran na lang kita kapag kumita na ako, total, kikita naman tayo, tangin mo muna ako. Hindi ko na nire-recommend yun. Na-try na namin yun, hindi laging nag-work. Okay siya sa mga, minsan nga, sobrang close na nila, hindi pa nag-work Minsan hindi talaga nababayaran. So, iwasan nyo na. From now on, ha? Now, itong 10 commandments na to,
basahin nyo na lang. No? Basta, kailangan nyo siyang basahin. Important siya. 2 pages lang naman eh. Di ba? Yes. Ang rundown lang natin ganito, golden rule. Ito yung uulit-ulitin ko sa inyo. Huwag kayong magsisinungaling sa prospects nyo. Kung kaya nyo panindigan, ito yung sasabihin nyo. Friend, ito yung ipapromise ko sa'yo. Never akong magsisinungaling sa'yo regarding dito sa business natin. Kung yun man yung makapagpanatan sa'yo. Do not lie. Ayaw nyung nire-recruit kayo ng house show, tama? Ayaw nyung binubola kayo, tama? Kung ayaw nyo, kung ano lahat ng ayaw nyo gagawin sa inyo, yung gagawin. Clear? Ito yung gusto kong mangyari kasi sa grupo natin, which is what I want you to share to your downlines in the future. I want a good name for everybody. Na pag sinabing Army Ants ka, at na lamang nagne-network ka, tapos part ka ng Army Ants, professional yung mga yan. Tama? Yes. Mararamdaman nyo yan eventually kapag tumagal kayo sa networking. Dikit lang kayo sa mga ibang kumpanya. Tignan nyo yung kultura nila. Ma-differentiate nyo ngayon kung ano yung ikaiinis nyo. Yes. Yun lang yung clue. Pag halimbawa napanood nyo yung ibang networkers, tapos naiinis kayo sa ginagawa nila, huwag nyo na gagawin yun. Kasi culture, promise, culture duplication din ang networking. Kaya minsan yung mga house show na sobrang lakas mang bola, ang bilis nilang lumaki. Kaso ang dami nilang nabubola, ang bilis din nilang mawala. Ubus. Ang bilis nilang maubos. Now, ito. Pangalawa, focus interest on your prospect. Unahin mong maging interesado sa prospect mo. Alam mo yung ino-offer mo, walang kwenta tong... Ito yan. Anong mas importante na sabihin mo sa client? Kunwari, si Rainier. Rainier, anong number 1 dream mo as of now? As of now? Magtapos. Okay. Yung pagtatapos na yun, ano yung pinaka gusto mong contribution mo para dun? Sa dream mo na yun. Yung ikaw, sa'yo mismo nang galing na action. Grades. Okay. Anong mas importante kay Rainier pag in-explain ko sa kanya yung benefit ng pagtatapos niya? Yung, kunwari ako yung parents niya, Rainier, tawag dito, ang mahal-mahal ng tuition natin para sa private school na SLU ka, magandang school, mag-aral, gano'n. Versus, Rainier, magandang fulfillment para sa buhay mo, sa iyo mismo, pag nagtapos ka. Ano mas magandang pakinggan nyo? Pangalawa, di ba? Yung una, sinabi ko lang na maganda yung SLU, mahal yan. So what? Diba? Walang pakialam yun kay Rainier. Ang gusto natin, kung ano yung gagawin ni Rainier doon, yung fulfillment. Tama? Kasi gusto niya yun. Ganon din to. Hindi, huwag yung titignan na yung pera lang. Hindi pera-pera talaga networking. Hanapin mo kung anong gusto nila. Madali lang hanapin yun eh. Time, money, effort. Time, money, effort. Tandaan nyo to. Lahat ng tao, hanapin nyo kung ano pang gusto niya sa time niya. Ano pang gusto niyang gawin sa pera niya. Ano pang gusto, kung halimbawa, maraming pera, ano pang pwede niyang gumagawa. Anong gusto niyang gawin sa effort. Ano ibig sabihin ng effort? Kaya bang kumita ng mas konti talaga yung trabaho? Yung mga ganon. Anong ibig sabihin ng para sa kanya? Dapat sa kanya, hindi bida si Clicksters, hindi bida si Army Ants. Siya muna lagi. Tandaan nyo yun, ha? Okay. 3, have fun. Masaya mag-network, mag-travel kayo, maki-jamming kayo sa ganito. Minsan lang naman yung mga ganitong function na seryoso tayo. Pero yung mga masasaya, mga parties, sali kayo doon. Yeah. Okay? Pang-apat, duplication. Always keep duplication in mind. Nabanggit ko na yun. Number 5, do a good turn daily. Dapat araw-araw may ginagawa kang pangpaganda sa business mo. Ano yung araw-araw na yan? Umaga, mag-visualize ka. When I say visualize, it's as simple as imagination siguro minsan. Minsan yung nagde-daydream. Ano yan? Pwede na yun. Yung nagde-daydream ka. Part yun ng motivation. Pero syempre, dapat may technical ka. Ano yung technical? Namimigay ka araw-araw ng flyer. Uy, kukwento ko sa inyo kasama ko si Hazel. Nung pagkakuha ko ng flyer, una, nagtulog ako sa taxi. Gabi na. Pangalawa, iniwanan ko lang sa taxi.
dalawa pa lang yung iniwanan ko sa taxi. May nag-text na sa amin. May nag-text na. So, imagine niyo to. Araw-arawin yung mag-bitbit, magpamudmud nito. May makukuha at makukuha kayo. Okay? Sabi kasi ni John Calub dati, sabi niya, ewan ko kung kay Jack Canfield niya ito nakuha eh. Pag may gusto kang bagay, kahit saan kahit anong gusto mong bagay, everyday, 5 small things. Everyday na 5 small things na mag-improve ka, na